Ayan, eto yung record natin, no, para walang daya. So, ito makikita nyo, wala tayong daya dito. Total playtime natin is 2 days pa lang, no, tapos meron tayong 1,263 gems. So, ano pa hinihintay natin? Umpisa na natin ang challenge. So, Stalker level 2 tong gamit natin, guys, no, hindi ko naabot yung level 3. So, gusto ko lang pakita sa inyo kung gaano kaganda tong Stalker level 2, guys. So, ang unang gagawin natin dito, guys, is as usual, gather muna ng item ng katulad ng scraps, fuel, battery. Yun yung i-gather natin dito. Especially yung scraps, guys, yung mga scrap metal. Kailangan nating i-clear natin lahat ng scraps na makita natin dito sa first map na to. Tinatawag itong first map. Para pag nag-spawn yung scraps dito sa map na to, mag-i-spawn lahat ng mga scraps na mga pile of scraps na tulad yan, di ba? Kasi kung hindi mo i-clear yan, hindi siya hindi siya mag-i-spawn. Sayang naman nung scraps or yung spawn time, di ba? So, quick tip sa inyo guys, clear nyo muna tong mga pile of scraps dito guys bago nyo lagyan yung generator ng fuel. Katapos natin i-gather lahat ng item dito guys, next is bili tayo ng map, repair hammer, pati upgrade na rin natin ang workbench. Tapos, depende sa maiipon nyo na scraps or battery, pwede na kayong gumawa ng isang bed. Unahin nyo yung bed. Tapos, yung booster pads, pwede nyo nang bilhin yun kung sapat yung materials nyo. Then, yung map mga pre, dito ko nilalagay for strategic purposes. Kasi yung map guys, hindi nasisira yan. So, dyan ko nilalagay para ma-block yung mga zombie na dadaan dyan. So, yan, lagyan na natin ng fuel. Tapos na natin ilagay yung mapa. And then, next natin gagawin is aayusin natin isang generator or power plant dito guys. So, yan, pwede na rin natin i-clear. Clear natin yung mga zombies gamit ang sickle natin or blood sickle. Ano bang meron tawag dyan. Tapos, yun, swerte, nakakuha tayo ng bag agad guys. So, yun ang sunod natin gagawin dapat is hahanapin na naman yung bag or yung medium bag. So, since nakuha natin kagad dito sa power plant yung bag is magagather na tayo diretso ng scraps. Pati fuel, pati battery. Yun yung ang hahanapin natin dito guys. But more on fuel. More on fuel tayo kasi kailangan natin i-unlock agad yung level 5 power plant at least. Tsaka nga pala guys, kung may makita kayong battery pati mga fuel na nakakalayag dyan, mas prioritize nyo yung battery pati fuel guys kaysa sa scraps. So, halimbawa, daming nakalatag na fuel pati battery dyan sa kalsada, yun na munang unahin nyo. Mamaya na yung scraps. Balikan nyo na lang yung scraps guys. Kasi mas rare yung battery pati fuel especially battery guys usually. Kasi yung fuel, meron namang gas station di ba? Pati sa supply crates, hindi naman nawawala yung gas sa supply crates, di ba? So, ayan, balik na tayong base guys, no? Ito na ang first night natin. Or first day, first night natin dito sa first wave. Tapos, lagay natin dito lahat ng scraps. Tapos, tatanggalin lang natin yung fuel para isahan na lang. And then, upgrade natin yung workbench. Pili tayo dalawang suppressor, pati booster pads. Ayan. Tapos, lagay lang natin yung fuel sa generator, guys. I-try natin i-upgrade sa level 5. Tapos, yung barbed wire na nakuha natin is lagay ko lang dito, guys. So, ayan. Depensa tayo. Clear na natin kagad na mabilisan. Kasi sayang yung oras kung hihintayin pa natin yung zombie lumapit. So, next gagawin natin is i-repair naman natin yung isang generator. Since nakuha na natin yung medium bag, so hindi na natin hahanapin yung bag, direct na tayong second generator. Tapos, ganun pa rin guys, once na repair na natin yung generator, prioritize natin yung fuel pa din, pati yung battery. Pero, more on battery guys. So, halimbawa, mas madami kayo ng battery is bawasan nyo yung scraps na napulot nyo. More on battery pati fuel kayo rin guys. So, maximize lang natin yung generator natin to level 5. Kahit level 5 lang. Pag na level 5 na natin yung generator natin, is pwede na tayong hindi kumuha ng fuel.
mag-aasa na lang tayo ng makakuha ng fuel sa supply drops. So, kahit hindi na natin pupulutin yung mga fuel na nakikita natin sa roads. So, yun yung strategy dito next, guys. Siya nga pala guys, huwag niyong kaligtaan mag-open ng chest guys para makakuha kayo ng mga weapon tulad na ito, nakakuha ko ng shotgun, di ba? So, daan-daan din kayo dun sa may mga chest. So, open nyo lang yung map nyo, tingnan nyo kung saan merong chest, tapos daanan nyo. Check nyo kung anong meron. Tapos niya, lagay na natin yung mga scraps natin na nakolekta dito sa scrap machine. And then, collect natin yung mga fuel para lalagay natin sa generator natin. Power plant pala ibig ko sabihin kanina guys. And then, clear na natin yung mga zombies gamit ang blood sickle natin para mabilis, para hindi access sa oras. Tapos nyan, bili tayong molotov just in case. Tapos, adjust ko lang muna tong inventory natin, no? Para hindi tayo medyo mahirapan mag-click ng mga items sa baba. Since mobile player tayo. Susunod natin gagawin guys is i-repair naman natin yung medyo malaki na power plant. Kasi yung isang power plant kailangan natin, yung isang malaking power plant, kailangan natin ng level 5 na map para ma-access yun. Kasi na-block yun eh, hindi natin ma-access yun. Pag hindi level 5 yung generator natin, I mean. So, since may bleed effect yung gamit natin, no, yung blood sickle natin, is pwede natin hampasin tapos tatakbo tayo para lumayo. Pero nadadamage pa rin yung mga zombies kasi may bleed effect nga sila. So, yun yung kinagandahan dito sa stalker na to, itong weapon ng stalker. Aray ko. Yan no, konting ingat lang no, baka huwag kayo masyadong dumikit. Medyo long range naman yung blood sickle eh. Yan, so uwi na tayo, may dala-dala tayong battery guys, no. So, ay isa pa sa pinagandahan ng pala guys, ng stalker level 2 is pag blood moon, bibilis yung movement speed mo, pati yung attack speed mo, pati damage na rin. Yan. Tapos guys, hindi ko lang ano mangyayari dito guys, no, naglalag ata ako. Or naglalag ata yung internet ko, hindi ko alam. Hindi ko alam, pero sa tingin ko naglalag talaga yung internet ko guys, no. So, ubusin lang muna natin yung zombies kasi tinitira yung generator natin. Ayun, sa wakas nalagay na rin. Buti na lang, akala ko ma-disconnect pa ako na ito. So, next guys no, is subukan natin kunin yung mga recruit dito guys. Since wala naman tayo masyadong gagawin, kukuha lang tayo ng recruit or i-check lang natin kung pwede natin kunin. And then, mag-gather tayo as usual. Nang pa rin. Mainly fuel, battery, less on scraps pa rin. Kasi kailangan nating i-level 5 yung generator natin para ma-access natin yung next power plant or yung medium power plant. So ayan guys, no, nakuha natin yung isang recruit. Buti na lang hindi ganun kahirap. Yung pangit kasi na recruit dito, ang makuha mo is yung fighter. Although malakas siya, pero ang hirap makita ng spike bat para dun sa recruit na yun. Or sabihin natin yung soldier, kasi kailangan ng AK yung soldier eh. So since may time pa 1 minute 30 seconds, trinay ko na lang pumunta dun sa supply crates. Tingnan natin kung aabot tayo guys. Ayun, aabot tayo guys, na meron tayong 50 minutes, 50 seconds.
So, ayan, meron tayong shotgun ulit. Pati, ang importante dito yung scraps guys, bala, pati pagkain. Kung wala kayo dalawang pagkain, pwede siguro yan. So, yan, paminsan wala tayong battery na kukuha sa supply drops, no? Kaya, importante talaga yung battery sa umpisa or early. Pag nakakita kayo ng battery, prioritize nyo na rin. Prioritize nyo yung battery pati fuel. So, less on scraps guys. Kasi pag nag-start na nag-drop yung mga supplies, malaki naman yung bigay ng scraps nun eh. So, ayan, day 13, uwi na tayo guys, no? Ginabi na tayo. Yan, nakuha natin dito yung survivor. Then, pa-follow natin, lagay natin siya dito banda. Yan siya. Para mag-guard niya yung dito, yung workbench. Na hindi nasisira. Yan, tapos gather natin tong fuel, lagay na natin dito. At malapit na natin ma-level 5 na, no, yung generator natin. Ayun, revolver. Bili tayong revolver. Lagayan natin na suppressor. Para hindi masyado maingay. Para hindi ma-lure or madrag yung ibang zombie. Ayan, meron tayong revolver, AK-47, pati shotgun. Lagyan natin ng suppressor. So, next day 18 na tayo guys, no? Since hindi pa level 5 yung generator natin, hindi pa natin ma-access yung final power plant, is gagawin natin is i-clear na lang natin yung path dito para next time pagpunta natin doon, wala na masyadong sagabal na zombie para tuloy-tuloy yung natin, yung lakad natin or yung takbo natin. Tapos ayan, nakita natin yung nakita natin yung hospital, so check na lang natin muna yung hospital. Clear na rin natin since yun lang din naman yung purpose natin, di ba? I-clear yung path towards the final power plant. So, clear na lang natin yung hospital. Baka may maganda pang ma-loot dito, di ba? Day 18, tapos pauwi na tayo. May bigay tayong fuel ulit. Kasi para mabilis. Kaya malapit tayong level 5 generator. Tapos, lagay na muna natin mga scraps dito. And then, gather the fuel. Tapos, lagay natin. Level 5 na guys. Tapos nga pala guys, huwag nyo kaligtaan gumawa yung isang bag. Tapos, upgrade nyo na rin yung workbench nyo kung kaya. So, nakalimutan natin yung last night, yung day 15 na i-check kung pwede na tayo gumawa ng isang bed. So, sayang yung isang day guys. Pero okay lang guys. Reminder ko lang sa inyo guys na check nyo parati kung pwede na kayong gumawa ng isang bed. Para hindi masayang yung day. So, ayan, day 24 na tayo guys, no? Balik na tayo, punta na natin power plant, yung last na power plant. Pero daan muna tayo dito sa airdrop or supply drop. Kasi katabi lang naman eh. So, ano kaya makukuha natin dito guys? May battery kaya? Wala pa rin. Wala pa rin battery, yung 3 times battery. Pero okay lang guys. Basta may scrap tayo. Madami tayong scrap, pati bala. Yun yung importante dito. Pati fuel na rin. So yan, meron pa tayong 1 minute 40 seconds. So diretso tayong last power plant guys, no? Tapos re-repair natin or fix natin yan. Yan, so nandito na tayo guys, no? So ganun pa rin yung strategy natin guys. Takbo tira tayo. Tapos yun, kung may screamer guys, no? Bunot lang tayo ng shotgun. Kung may screamer, parang backup nyo na lang yung mga baril nyo. Pero mainly, pwede na tong bloodseeker lang tatapos sa kanila guys. So, ayan guys, nag ginabi tayo ng inabutan tayo ng dilim sa daan.
Kasi napakalayo papalit sa base natin. So, buti lang blood moon guys. So, another tip guys, pag nag-spawn yung mga scraps dito sa tabi ng base nyo, is sirain nyo guys. Kahit hindi nyo na ilulot muna, sirain nyo lang muna. Para yung spawn niya, kung halimbawa mag-spawn man siya next day, is mag-i-spawn siya. So, mag-i-stack yung mga scrap doon. Diba? Ayan guys, no? Napaka-overpower na itong stalker na level 2. At level 2 lang guys. Pag na blood moon, napakalakas niya. Ayan, kasi nadadagdagan yung damage niya. Pati per kill, pag makakapatay siya, lumalakas yung damage ng bloodseeker. Diba? So, ang susunod natin gagawin guys, no, since na-repair na natin yung 4 na generator is start naman tayo sa turret natin guys. Pag nakakuha tayo ng sapat na battery pati scraps, gagawin natin is kumpletoin natin yung 8 na turret pang depensa natin. So day 31, kompleto na yung power plant natin. Ang gagawin natin ngayon dito is either mag-gather tayo ng scrap pati hahanap tayo ng battery guys, mainly battery. Yan, so uwi muna tayo. Lagay muna natin tong mga scraps sa scrapper natin. And then, meron pa tayong 40 seconds. So, ang gagawin natin dito since day 31 na pa malapit ng day 50. So, gagawin na tayo ng depensa natin guys para dun sa giant na zombie. Diba? Pang depensa dun sa giant na zombie. Kasi masasayang kasi kung masisira yung turret natin eh. So, bahala na masisira yung fence. Kasi 5 scraps lang naman yun eh. Yung turret kasi natin, kailangan pa ng battery pati scraps. Medyo mas rare yun siya. Ayan no, so ginabi na tayo. Gumagawa pa rin tayo ng defense natin. Pero importante ito guys. Importante ito sa survival natin. So, next day, day 38 na tayo guys, no? Gagawin natin, or gagawin ko dito is, i-check yung ulit, yung recruit. Tingnan natin kung ma-recruit natin siya agad or hindi. Yun! Guys, bago! Bago ko siyang, kailangan natin ng milk, guys, para sa necromancer. So, first time ko to nakita tong recruit ng necromancer guys, no? Tapos wala tayong milk. So, hanap tayo ng milk guru guys. Kailangan nyo ng milk, kulay yellow. So, yung iba, meron ako nakuha yung ibang milk na kulay blue, pati kulay red. Wala ako nakuha ang kulay yellow guys. So, hindi ko lang paano to siya i-recruit ngayon. Itong necromancer. So, siguro, try ko lang humanap siguro guys, no, ng milk. Yung kulay yellow. Subukan natin. So, ayan guys, no, wala tayong nakikitang milk. Pati check na rin natin merchant. Halos wala rin sa kanya. Kala ko mayroon pabili siya eh. Minsan kasi mayroon siyang pabili ka nun. So, day 38 tayo guys, no, night time. Bili tayo ng turret. Kumpletohin natin yung 8 turret, yung sabi ko kanina. Tapos, place natin sa around the generator guys. The generator natin. Ayan. Dalawa-dalawa. Side to side each. Ayan siya. Yan.
Then, kumpleto na natin yung pang guys, no? Yung turret natin, 8 na siya. 8 lang yung max na malagay natin. Ang next gagawin natin next morning is hanap naman tayo ng battery kasi ang gagawin natin naman is yung 4 na repair drone. So, maximum niyan is 4. So, kailangan natin ng 4 guys. So, yun naman yung gagawin natin dito next morning. So, day 45 guys, gagawin natin is kukunin muna natin yung supply crate. Bali, like I said, magagather lang tayo ng mainly battery, pati scraps dito. So, yun yung goal natin dito guys, kasi yung para sa 4 na repair drone. Tapos, sana makakuha tayo ng battery dito. Ayun! Yun, merong battery. Happy birthday talaga, no? Bali, 9 sila lahat, guys. Battery, nice. So, ang kulang na lang natin dito, guys, is yung milk, guys, no? Na kulay yellow. Yun na lang sunod siguro nating hahanapin since kulang pa rin yung battery natin, guys. Kulang pa rin tayo ng... Kasi dapat 12 batteries, eh. Kasi kailangan ng 3 per repair drone. So, yun. Kailangan pa natin ng 3 battery, pati hanap pa tayo ng milk. So, ayan guys, no? Day 45, night time. Blood moon again. So, gawa na tayo ng repair drone natin. So, lagay lang muna natin dito guys. Pwede naman natin ayusin ulit. Gamitan natin ng repair hammer para malagay natin kung saan natin gusto guys, no? Pero usually dito, okay na dito guys. Pwede na. So, day 52 guys, no? Ang gagawin natin dito is maghahanap tayo ng battery. Mainly battery, pati scrap metal na rin guys, pero mainly battery para makompleto natin yung repair drone natin guys. So, kailangan lang natin ng 3 battery para makompleto yung repair drone natin. Ayun, may pabili siyang milk guys, kulay red. So, subukan ko to guys, ibigay doon sa necromancer natin kung uubra ba. Kasi kailangan ng yellow, diba? Pero subukan natin tong red guys. Siya nga pala guys, kailangan pa pala natin ng time machine. So, kailangan pa natin ng maraming battery nga pala guys. So, hanggang dito lang muna ang video natin guys, no? Gagawin ko tong part 2 kasi medyo mahaba yung record 1 hour, 30 minutes o 40 minutes in total. So, i-cut ko lang siya sa 2 part guys para hindi masyado mahirap sa part ko. So, ayan. Cut na muna natin sa day 52. Tapos, next video is sa part 2 is day 59 tayo sa live. Papakita ko naman sa inyo guys. So, ito yung day 52 natin night time.